The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. As Jesus was setting out on a journey, a man ran up, knelt down before him, and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus answered him, "Why do you call me good? No one is good but God alone. You know the commandments. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness. You shall not defraud. Honor your father and your mother." He replied and said to him, "Teacher, all of these I have observed from my youth." Jesus, looking at him, loved him and said to him, "You are lacking in one thing. Go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." At that statement, his face fell, and he went away sad, for he had many possessions. Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God." The disciples were amazed at his words. So Jesus again said to them in reply, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God." They were exceedingly astonished and said among themselves, "Then who can be saved?" Jesus looked at them and said, "For human beings, it is impossible, but not for God, because all things are possible for God." Peter began to say to him, "We have given up everything and followed you." Jesus said, "Amen, I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel, who will not receive 100 times more now in this present age, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions and eternal life in the age to come." Sisters and brothers in Christ, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning to everyone. Pansinin po ninyo, putanging neto nga tao, makasakmalyagamat o sarado ang kamay niya o palad niya. Alam mo, kilala mo siya, na madamot siya kasi sarado ang kamay niya. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ikaw ngayon ay nangailangan. Sa palagay mo, lalapitan mo ang taong yon na alam mong madamot siya. Diyan garit mo naman gawan ita. Ale, kasi kilala mo siya na madamot siya. Kaya't yung lapitan man siya, hindi mo gagawin yun kahit na may pangangailangan ka na. Makasakmalya kasi gamat. O kaya naman po rin aliwa, sasabihin na po, puta kanuing metong nga tao, masaklo ne man mata. Lalong-lalo na kapag pagkain ang ating pinag-uusapan. Sugradong yung taong masaklo mata, ing kunana ang yangay na agisan.
Amo ni ngaus tamo kanita po tang masaklo ka pinamata. King makanya na paralan ko po ang akit at ayalarawan. Itang mabanding lalaki king pamamasa tamo ngening Domingo. Yung mayamang tao, yung mayamang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong sa kanya, sarado ang kamay niya. Sarado ang mga palad niya. Makasakmal niya gamat iting lalaking mabandi, masaklo niya mata, iting makwal kang lalaki. Tutuita. And sad to say, this rich young man does not like the proposal of Jesus. He does not like the request of Jesus to sell everything he has, give them to the poor, and follow him so that he can inherit the kingdom of God and eternal life. Apansinan niyo po king pamamasa tamong ining Domingo. Apansinan niyo po king mipas sa ebanghelyo, dakal niya rugo sa sakmalan, kakapitan, king Viena rugo, itang mabanding taong linapit king apong Ginoo. Hindi niya mabitaw-bitawan itong kanyang mga kinakapitan. Kutang, nanunawari dating kakapitan na o na atabi-tabili niting taong mabandi. Lumapit siya kay Jesus, yes. Nagtanong siya kay Jesus, yes. Iting makwaltang lalaki, binayang mabandi. He had many possessions. Somebody siya, ma-influensya siya, kilala siya, mayaman siya, marahil ay unreachable siya. So rich, yet so insecure. Kaya nga po kahit bata pa siya, mayaman siya, ramdam niya, nararamdaman niya sa kalooban niya, sa puso niya, na hindi siya mapanatag. Yung may papayapa, layang karatunan king Viena. Ang yang mabandi, ang yang makwalta, ang yang atsunangan kainge, gana-gana, ramdam niya, sa puso niya, sa kalooban niya, na tila ba may hinahanap siya, tila ba may kulang sa buhay niya. Makalungkot naman po, pansinan niyo king ebanghelyo. Makalungkot mo po. Kaya makanapamurugo niting mabanding daw, pero afi-feel na. Na sapat ing babyerang seguridad at kaligtasan dating pibandyana. Kaya nga't lumapit siya kay Jesus. Nagtanong siya kay Jesus kasi nagpapatulong siya. Kailangan niya ng saklolo sa buhay niya. Kasi pinaman po enemy papayapa, ligtas ang yagdakal niya pibandyan iting tao. Good teacher. Wika niya kay Jesus, good teacher, what must I do to attain, to inherit eternal life? Ano po ba ang maigi kong gawin upang sa ganoon ay makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Ano po ang kailangan kong gawan, ing masampat kong gawan, ing masanting kong gawan, ban kanita kamtan ko ing di alanangga. Then Jesus answered him. Jesus told him the 10 commandments. Lagtad mo ng Ginoo Ding 10 commandments kaya, po. The rich young man in the gospel this Sunday tries to be a good person full of what? Following all the prescriptions of the law. And he did not fail. Actually po, proud na proud siya. Sinunod kong mga yan, tinupad kong mga yan. Pemintuan ko naman po rin nga pulong utos, Ginoo. Sabi niya, Teacher, all of these I have observed from my youth. Nung marinig ito ni Jesus sa kanya, mesayayang Ginoo. Inyang mo muna. Mesayaya. Very good nga na siguro ni Jesus kaya. Pemintuan mo lang. Rin ang pulong utos. Pero, tila ba nag-iba ang ihip ng hangin nang sabihan siya ni Jesus na you are lacking in one thing. Isang bagay na lamang ang kulang sa iyo. Sabi ni Jesus sa kanya. Tapos may sinabi si Jesus sa kanya. Alam po ninyo, mas maganda ito sa Kapampangan. Yung salitang nagamit sa Kapampangan, kingamarong si Swan, inyang nagsalita ni Jesus kaya, peminpuan ko lang din, nananiting mabanting lalaki. Kay ba, inyang damdamaning makibat Jesus kaya, may lulam yakanulupa. May lulam yalupa, itang mabanding lalaki. Bakit? Kasi agyong itabili ding pibandyana.
sad to say, his face fell, and he went away sad. Why? Because he had many possessions. Mahirap nga naman po at mabigat sa loob niya ang bumitaw. Mahirap nga naman po sa mayamang lalaking ito at mabigat sa puso niya ang magbigay. Bakit? Masaklo ya kasi mata. Bakit? Makasakmalya kasi gamat. Pag nakapuking balang metong kaya katamo, po, balo mo na kaya ka rin susopan mo. Tayong lahat. May kaya yung taong susopan mo, yan pala ang maging gate pass mo. Ban kanita milog kaking kayariana ng apong Ginoo. Amen? Malay mo yung taong susopan mo, pag masabalan mo, yan pala yung ticket mo, banmiras ka, banwa. Sa bawat taong iyong tinutulungan, sa bawat taong iyong pinagmamalasakitan, sa bawat paggawa mo ng kabutihan, yan ang maghahatid at magdadala sa iyo sa kalangitan. By the way, my dear friends, Jesus does not oppose wealth per se, nor does oppose the wealthy people. Hindi naman po kontra si Jesus sa mga mayayamang tao. Kailangan tamo yung ating tamong kayatinan king biye. Po, ban kanito mangan tamo. Ban kanito bumabiye tamo. Kailangan tamo, atin tamo nga papundar king biye tamo. Pero sana, kapag siya na ang pinag-uusapan, lahat ng yan, na itatabi lahat ng yan. Sana po tanging ginuyan kay natamong pisasabyan, nano maning hapon nartamo, lileleta na lapo. Nano maning atin ka, mula sa sakmalan din, mula kakapitan din. Nano maning atin ka, then sana ilang maging dalan ban kanita, lakwas kang nakasaw ka rin tunay mangailangan. Ala po, karing sa labita mo, ing sanding at laguda mo. At masakit lang miligtas, ding tao ating panganas. Ulitin ko po. Ala do karing pera tamo, ing ulagana ning pangatao tamo. Wala sa salapi natin, ang ganda natin, ang pogi natin. At masakit na talagang miligtas din daw ating pangangas. Bakit? Kasi nga pa mo panamdaman na, magyala pakete sulit, magyala pakete king yato, bala mo mawari at chuno, king banwa. Aliwa po ring gamit, apaw ulagan tamo, ding babye ulaga king pangatao tamo. At aliwa po ring salapita mo, ding babye importansya king biye tamo. Sabi po ng ating ebanghelyo, no one is good but God alone. King katakaw din pinaman po, metong yamo po bukod ing mayap. Metong yamo po bukod ing maulaga. At iti alang aliwa, nune iya. To end my homily, my dear friends, let us reflect on these 4 important guiding statements. Iiwan ko po itong 4 na bagay sa inyo bilang pagninilay natin, bilang imbitasyon sa ating lahat ngayong linggong ito. First, number 1, remember, you must let go sometimes. Learn to let go. Number 1. Number 2, find joy in giving rather than in grabbing. Find happiness in giving rather than in grabbing. Number 3, live by the sign of the cross always. Live by the cross sign rather than the Philippine peso sign or the dollar sign. And lastly, be assured that material wealth is passing security. You need lasting security. Ulitin ko po, itong 4 na pabaon sa ating lahat bilang pagninilay sa atin ngayong linggong ito. First, remember you must let go sometimes. Learn to let go. Second,
Find joy in giving rather than in grabbing. Third, live by the cross sign rather than the Philippine peso sign. And the last one is, be assured that material wealth is passing security. What you need is lasting security. At ang makapagbibigay lamang po nito sa atin ay walang iba kundi ang Panginoon natin. No one is good but God alone. Amen? Please all rise.